Magandang araw po sa ating lahat. Ang nga po pala ulit si John T. Pilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa flood geology. So, flood geology is the belief that many of the Earth geological features, like rocks layers, fossils, and canyons, are the best explained by the global flood in Genesis 6 to 9. This view affirms that the flood was not just a local event, but a real historical worldwide judgment of God that dramatically reshaped the earth. It stands in contrast to evolutionary geology, which suggests slow process over millions of years. Now, sabi po rito sa Genesis chapter 7 verse 11, in the 600 year of Noah life, on the 17th day of the second month, on that day all the spring of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. Sa Tagalog po, si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong ika-17 araw ng ikalawang buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Now, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, the Bible and science are compatible. Kung tayo po ay naniniwala sa Diyos at naniniwala tayo na yung Biblia ay salita ng Diyos, hindi po magko-contradict yan yung mga scientific facts. Sa madi-discover natin kahit geology pa yan, so yung scientific facts hindi po yan magko-contradict sa Bible kasi ang Diyos ng Biblia ay siya ring Diyos ng mga science. Remember, God created the universe and we are living in God's universe. So kung ano yung mga di-discover natin sa universe ay yun din ang katotohanan ng Diyos. So the Bible and science are compatible. And point number 2 po natin, the flood explain fossil record and many more. Kung isipin po natin, maraming hayop during the time of Noah. Tapos lahat ng yon pinuksan ng Diyos maliban sa sinakain ni Noah ng mga hayop. Sabi po ng mga naniniwala sa flood geology, sila ay namatay because of the flood. Mabilis ang natabunan sila ng mga sediments. Kaya meron mga fossils. And point number 2 po natin, or huli nating katuruan, sabi po rito, the best education is God over education. Mahalaga ang edukasyon. Ito ay nagbibigay ng kaalaman sa atin, oportunidad at tagumpay sa mata ng mundo. Ngunit, pero higit sa lahat ng mga ito ay ang pagkilala sa Diyos ang tunay na karunungan. Ang edukasyon na walang takot sa Diyos ay maaaring magdala ng talino pero hindi nito kayang punan ang puso ng tunay at layunin at direksyon. Ang Diyos ang simula ng karunungan. Kapag siya ang sentro ng ating pag-aaral at buhay, ay nagkakaroon ng tamang pananaw at lahat ng ating natutunan. So, the best education is God over education. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.